Tuwat. Halika dito, Tuwat. Tuwat, halika. Hindi naman ikaw si Tuwat eh. Si Uno ka eh. Uno mo. Good morning. Kape na tayo mga per. Ay, ay, teka ko din. Ay, talaga. Hayop ka. Sabi mo sa kanila, sa mga first timers, magkape na sila. Sabi mo dali, magkape na sila. Bakit walang ilaw yung rep natin? Walang ilaw, di ba? Tatakpan eh. Meron. Okay. Ako, kita mo? Tulad itong baba. May ilaw. Ano kasi yung natin? Okay. Puro tubig lang tayo dito. Kailangan din mga grocery. Ano? May problema ka? Oo. Ang dami-dami niyan. Ang problema ka? Ito yung pinakabago eh. Parang ayoko isuot kasi bago. Pinipili ko lang ang mga pagsusuotan niya. Hindi ka para nakapili. Mahirap eh. Alam ko na. Nasusuot. Ito, pang swimming ko. Mainit talaga dugo mo sa akin palagi, no? Good morning mga first timers. Dito tayo ngayon sa DC Monorack. Kung saan ngayong paparating na pagpunta natin ng Visayas ay magdadala ako ng DC Monorack. Mamimigay tayo along the way ulit. At sana makapagbigay tayo sa mga taga Cebu. Ayan. At kung aabot pa siya ng Bohol, eh why not? Magdadala tayo ng 3 o 4 na DC Monorack sa biyahe. Tatsagain ko yun, itali sa motor para ang DC Monorack ay makarating sa mga lugar na yan at ipamigay natin sa mga riders kasi sigurado ako kahit ngayon lang ako pupunta ng Cebu ay alam ko napakaraming mga riders yan, mga food delivery riders. Mamimigay tayo ng DC Monorack. Okay, mag-iingat sa peking DC Monorack ha, kasi nagkakalat ngayon yan. Well, makikita nyo naman yan kung legit o hindi kasi powder coated ang DC Monorack ngayon at mas maganda yung quality, maganda ang packaging. Pag uwi ko galing Visayas, may paliga ang DC Monorack, maglalaro kami ng basketball dito. Hold me now, touch me now, I don't want to live without you. Manny Pacquiao! Nothing gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. Paano naman tayo mga kaabante nito? Eh naglalakihang mga truck yung mga nasa unahan natin. Bakit yung mga pahinante? Napansin mo yon na tuwing wala ako nakitang malalaking truck na may pahinante na hindi sumisitsit, hindi sumisipol kapag nakakita ng babae sa kalsada. Bakit ganun? Bakit ganun lahat ng mga pahinante? Hindi naman lahat. Ang pahinante, di ba? Yun yung kasama ng driver. Di ba? Yung Hindi lahat. Hindi lahat. Yung iba? Pag nakakita sila ng chicks, kulang na lang maging 360 yung ulo nila. Oo, umiikot yung mga ulo, di ba? Pumipito. What if naman, no? What if naman bumaligtad ang mundo? Na ang pahinante at ang driver ng truck ay babae. Tapos gawin natin parang prank na parang gano'n na kapag may makikita ko may may lalaking rider, sisititan mo. Tapos, hi boy. Hi boy. Ang ano na, unfair eh. Pag sinitsitan mo yung babae, may kaso ka. Oo. Pero pag ang babae, nang sitsit sa lalaki, wala. Napaka-unfair. Kinukulong sa Maynila yung gano'n, di ba? Hinuhuli yun eh. May fine yung gano'n eh. Yun nga lang sabihin mo, dadaan ako, sipulan mo. Pwede mo nakasuhan yun. Oo, may batas na ngayon yung gano'n. Kaya, kayo na lang sumipol sa amin. Hanap talaga yung mga pahinante na may kakayahang mag 360 ng ulo kapag may chicks.
Hindi ko naisip ko kasi, baka yun na lang din yung libangan nila. Alam mo kasi mga malalaking mga truck, ang lalayo talaga ng mga binabiyahe ng mga yan. Oo. Isang driver, isang pahinante, parehong nagda-drive yun. Di ba? Tapos, kapag pagod na yung isa, di ba? Kapag nagda-drive yung isa, yung driver, ang nakatoka, yung katabi niya, yun ang magiging pahinante. Siya ngayon ang may responsibilidad para mangsipol ng mga chicks sa labas. Ngayon, syempre, ako ang driver, pagod na ako eh. Kasi ang haba ng biyahe natin, pupunta tayo ng mga Ilocos. Grabe, mga 20-wheeler truck yung dinadrive natin. So magpapalit tayo ngayon ng responsibilidad sa buhay. Ikaw magdadrive, di ba? Tapos ako dyan, ako naman sisipat ng mga chicks ngayon. Pero sabi, Ako na yan. Hi, te! Naranasan ko na kasi. ang sumipol sa lalaki? Delivery time! Maraming salamat DC Monorack sa pagpapahiram sa amin ng van palagi kapag meron kaming delivery. Hanggat hindi pa kami nakakabili. Soon magkakaroon. Kaka meron na kami. Malapit na tayo magkaroon ng sarili nating L300 na van. Kaya sobrang pasasalamat ko sa DC Monorack na talagang hanggat umabot dun sa point na makayanan na namin na makabili ng sariling van, eh talagang pinapagamit ni Bro Jomar sa amin yan. Pero syempre hindi habang buhay, ihihiram tayo. Pero malapit na tayo magkaroon ng sarili nating L300. Sa bawat buhay natin, tayo ay palaging binibigyan ng mga taong bilang lang sa daliri natin na sumusuporta sa atin hanggang sa maging okay tayo. Ingatan natin sila. Ito ay di-deliver natin 100 pieces na Gile helmets all the way to Semings Garage. Naalala nyo yun sa vlog ko nung pauwi kami galing Mindanao. Semings Garage, ito yon, mga order nila to. Ihahatid natin sa Maynila. Syempre, kasama kayo kasi ang vlog natin ngayon is normal na araw ko lang kung anong ginagawa ko habang wala akong upload, di ba? So, ikakarga natin to lahat sa L3. Helmets! Last one. Yun! Cash tayo. Na merong dyan, mapa ng Pilipinas na napakalaki. Saan? Makikita mo yan, may mapa ng Pilipinas dyan. Hanap tayo ng picture, insert natin dyan. Yan ang mapa ng Pilipinas na kung saan, eh kung hindi mo kaya mag-Philippine loop, Hindi ako umikot. Ang talino! para sa mga ayaw mapagod, mag-Philippine loop, punta lang kayo ng Rizal Park dito sa Manila. Yan, lakarin mo lang, ilang minuto lang, naikot mo na ang buong Pilipinas. Ilang segundo lang. Ilang segundo lang. Yan ang tinatawag na cheat. Bawat laro meron cheat, di ba? Yan yung cheat ng Philippine Loop. Dito yan sa Luneta. Let's go, dito na tayo. Ngayon, no? Oo, tinan nyo. Paguri mo sarili mo. Editor sa gabi, kargador sa umaga. Okay, tapos na natin may baba. 17 boxes all the way to Bicol.
nag-refill lang tayo dito. Ang regalong helmet sa atin. Galing Giling helmet. May susuot natin na helmet papuntang Visayas. Tsaka may bago kami Lexin. Kami dalawa ni Prisha, binigyan kami ng 2 libreng helmet. Weirdo no? Nagbibenta ka ng Gile helmet. Binibigyan ka pa ng Gile helmet ng helmet na libre para sa'yo. Yay! Thank you! Yeah! Yes! May bago tayong intercom. All black. Wow! Ganda. Thank you kay Boss A sa bagong pa-helmet at saka bagong intercom. Dito tayo! Pupunta tayo ng GTR Speedtech ngayon. Ilalabas na natin si Optimus at syempre yung gagamitin natin na motor going to Visayas is syempre yung favorite ko sa lahat, si Spike. Papakondisyon natin, change oil and everything, and then jump off na tayo. Bro Kenneth, Yes, kuya. sa babanda dito yung black. Center black, ito sa gitna. Dito. Yes, ito. Saan yung medyo mas ano dyan? Medyo delikado, masira? Ito sa head. O sige, tuloy ka. Medyo napansin ko kasi medyo malamog eh. Yan. Medyo maluwag yung brakes. Yan. Medyo maliit yung tambutso butas eh. Takaya natin konti. Okay, nandito na tayo sa GTR Speedtech. Top Daddy. Ang Geely helmets ay available na dito sa GTR Speedtech. Ayan, sa mga suki ng GTR Speedtech. Tepa, pasok tayo. Ay, kunwari, nagpaayos kayo ng motor ninyo. And then, nakita niyo yung mga display dito. May mga Geely helmets dito. Same price lang din yan ng mga nasa shop natin. So, available yan. Mga latest na mga designs yan. Meron dito. Mga gulong. At kung anong parts na pagkakagastusan nyo sa mga pera ninyong hindi ginagamit. Ayan. No. May mga shocks. So, yung mga tinabi nyo dyan na pera nyo, tinago nyo sa asawa nyo, diretso nyo na dito yan. Bili na ang piyesa. Okay, bakit nandito tayo ngayon? Dahil pipick upin na natin si Optimus at okay na siya. So, dito ko natatapusin yung vlog ko. Maraming salamat sa pagsama ngayong araw na to. Bukas ng umaga,